Ang ating bida na si Juwon Gang ay madalas pagtawanan dahil sa pangalan niya, dahil literal na ang ibig sabihin nito ay protagonist. Pero determinado siya na maging bida sa sariling buhay niya. Ngayon pumunta siya sa tindahan para bumili ng bagong bersyon ng paborito niyang laro, ang Night Saga. Isa itong laro tungkol sa mga tao at demonyo kung saan may dalawang pagpipilian ng manlalaro, ang human hero na si Locke o ang unang prinsipe ng mga demonyo na si Zephyr, at magsisimula ng isang pakikipagsapalaran. Dahil ito ang unang beses na inilabas ang laro bilang VR, kumpiyansa si Gang. Dati na siyang naglaro ng peking bersyon nito noong bata pa siya kaya akala niya kabisado na niya ang buong laro. Pag-uwi niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumabak sa mundo ng laro, determinado na huwag maglaro ng higit sa 8 oras. Pero pagpasok niya, nabigla siya. Hindi siya nagising sa kama gaya ng nakasanayan. Sa halip, napansin niya na kakaiba ang karakter na ibinigay sa kanya. Biglang may pumasok na ogre sa loob, dahilan para magulat siya at mapagtanto kung gaano katoto ang pakiramdam ng laro. Nalito si Gang at napahinto nang makitang nakikipag-usap sa kanya ang ogre, isang bagay na hindi ipinakita sa mga patalastas ng laro. Tinanong niya ang ogre kung ano ang pangalan nito at sumagot ito ng karak, habang nagtataka kung bakit nakalimutan ng kanyang prinsipe ang pangalan niya. Pagkatapos ay umalis si Karak sa tolda, pinaalalahanan siyang hinihintay na siya ng lahat at tinawag siyang Prince Sutra. Doon niya napagtanto kung sino siya. Naalala niyang si Sutra ay ang ika-9 na prinsipe ng lupain ng mga demonyo. Pero nalito siya dahil hindi naman siya pinapili ng laro ng sariling karakter. Para malaman ang sitwasyon, binuksan niya ang status window niya, at laking gulat niya nang makita ang napakababang stats, mas mababa pa kaysa sa karaniwang NPC, kahit isa siyang prinsipe. Nang tingnan niya ang mga kakayahan niya, dalawa lang ang lumabas, conquest at protagonist setting adjustment. May ideya siya kung ano ang ibig sabihin ng pangalawa pero bago pa siya makapag-isip, bumalik si Karak para tawagin siya. Paglabas niya, nakita niya ang mahabang hanay ng mga ogre na nakatayo. Napaisip siya kung may digmaan ba silang sasalihan. Napangisi si Karak at sinabihang tigilan na ang kalokohan dahil oras na para lumakad. Lalaban daw sila sa Scarlet Lightning Tribe. Nanlaki ang mata ni Gang dahil isasabak agad siya sa labanan ng walang kahit anong tutorial. Doon niya nalaman na kailangan niyang tulungan ang ika-7 prinsipe at ika-8 prinsesa sa laban nila kontra sa mga Scarlet Lightning Ogre tribes na nag-aalsa. Nag-alala siya at tahasang sinabi ang takot niya sa pagpasok sa digmaan na may 10 mandirigma lang sa kanyang tabi. Nalito si Karak dahil kahapon lang ay alam ni Ingong na magpapatrolya lang sila. Para maibsan ang tensyon, binuksan ni Ingong ang minimap niya at nadiskubre ang isang shortcut, habang nag-aalala si Karak sa mahabang daan na dapat sana nilang tahakin. Ipinilit ni Ingong na sumunod sa kanya si Karak dahil alam daw niya ang mas mabilis na ruta. Pumasok sila sa kagubatan at umakyat sa isang bangin, dahilan para mapagod ng husto si Ingong. Nabigla si Karak nang makita ang isang gate, at mas lalo siyang namangha sa kakayahan ng kanyang prinsipe na mahanap ang ganoong daan. Pero nang mapansin niya ang pagod na itsura nito, agad siyang nag-alala. Maya-maya lang, binalot si Ingong ng gintong liwanag at lumabas ang abiso na siya ay nag-level up. Nagulat siya nang makita na hindi lang siya tumaas ng level sa simpleng paglalakad, kundi nadagdagan pa ang stats niya, 2 puntos na automatikong nadagdag at 2 dagdag na puntos na siya mismo ang pwedeng maglaan. Hinimok siya ng kanyang hukbo na magpatuloy. Pinatatag niya ang loob niya, handang harapin kung anuman ang naghihintay sa loob ng gate. Hindi naman siya nag-iisa at may tiwala siya sa kakayahan niyang protagonist setting adjustment, na para bang nagsisilbing proteksyon ng bida sa kwento. Pagpasok nila sa gate, nakita nila ang isang kuweba. Napansin agad ni Karak na gawa iyon ng mga duwende. Ayon sa mga sabi-sabi, matagal nang iniwan ng mga duwende ang lupain ng mga demonyo at wala nang nakakakita sa kanila. Bigla nilang napansin ang kumikislap na kayamanan sa harap nila at sabay-sabay silang napangiti. Inakala ng mga ogre na iniwan iyon ng mga duwende kaya agad silang nagsimulang kumuha ng mga kayamanan. Habang nagmamasid, naghanap din si Sutra ng bagay na akma para sa kanya, pero karamihan sa mga gamit ay masyadong mataas para sa kanyang antas. Ang iba naman ay hindi tugma sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang iba ay sobrang bigat para buhatin.
Sa huli, napagtanto niyang wala siyang makukuhang kapaki-pakinabang sa ngayon, kaya napagpasyahan niyang ilagay na lang sa inventaryo ang mga bagay na nakita niya. Sinubukan niyang tingnan kung may inventory siya at mayroon nga. Tinesting niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa isang sandata at pag-isip na ilagay ito sa inventaryo, at agad itong naimbak. Bigla niyang napansin sa minimap na papalapit ang Scarlet Lightning Tribe at dali-dali niyang binalaan ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, sumabog ang pader at biglang sumugod ang grupo ng Scarlet Lightning. Ang pinuno nila, si Kai Chan, ay nagyayabang habang ipinagmamalaki na natagpuan na nila ang kanilang mga kalaban. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga berdeng ogre at mga pulang ogre, habang nakatayo lang si Ingong, litong-lito kung ano ang dapat niyang gawin. Sa huli, nagpasya siyang pumatay ng ilang kalaban para makakuha ng karagdagang karanasan o experience points. Inatake niya ang isang ogre pero sobrang tibay ng katawan nito kaya nabasag ang espada niya. Agad siyang sinugod ng pulang ogre. Habang tumatakbo, nadapa siya sa isang bato at malakas ang pagkakahulog. Bumaba ang HP niya hanggang sa isang punto na lang. Habang papatayin na sana siya ng pulang ogre, biglang sumugod ang isa niyang kasamang ogre at iniligtas siya, sabay sabing umalis na siya agad. Nanginginig sa takot, napagpasyahan niyang sapat na ang laro para sa araw na iyon. Binuksan niya ang main menu, pero ang una niyang napansin ay wala na siyang mga skill. Nang suriin pa niya ng mabuti, lalo siyang nabigla nang makita na wala ring opsyon para mag-log out. Isa lang ang conclusion na pumasok sa isip niya, nakulong siya sa loob ng laro. Sa sandaling iyon, lumapit si Kai Chan at naglabas ng malakas na atake ng mahika diretso sa kanya. Ayaw niyang mamatay doon. Ramdam niyang unti-unting hinihigop ng mahika ang lahat ng lakas niya. Bumigat ang mga talukap ng kanyang mata, at nang tuluyan siyang pumikit, bumaba ang HP niya sa 0. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niya sa isang hangkag na lugar na parang kalawakan. Kinabahan siya, iniisip na baka patay na siya. Biglang may lumiwanag sa harapan niya at mula roon ay lumitaw ang isang babae. Sinabi nito na siya ang itinakdang tao para makarating doon. Pinayuhan siya ng babae na sakupin, paamuhin, at pagkatapos ay mamuno. Bago pa man niya lubos maunawaan ang lahat, tinamaan siya ng nakakasilaw na liwanag. Pagdilat niya muli ng mga mata, nasa gitna na siya ulit ng labanan. Samantala, patuloy ang matinding sagupaan ng dalawang angkan ng ogre. Iniisip ni Kai Chan na mga hanggal ang berdeng ogre dahil nagpunta sila doon nakakaunti lang ang puwersa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ubusin silang lahat. Ngunit napansin niya si Ingong na nakatayo sa gitna, binalot ng gintong liwanag. Lumabas ang abiso na nagising na. Niya ang kakayahan ng telekinesis. Hindi naman niya natutunan ang ganitong kasanayan, pero nang suriin pa niya, napagtanto niyang ang telekinesis ay isang bahagi ng kanyang Knight of Conquest skill. Inutusan ni Kai Chan ang kanyang mga tauhan na patayin si Sutra, habang kusa namang bumuo ng bilog ang mga berdeng ogre sa paligid nito para protektahan siya. Pagtingin ni Sutra sa notification screen, naalala niya na ang Knight of Conquest ay hindi isang karaniwang uri ng Knight class. Hindi niya maintindihan kung paano niya nakuha ang kakayahang iyon, pero parang nakatatak na ito sa isip niya, isang bagay na kaya niyang gamitin sa pamamagitan ng instinct. Binigkas niya ang isang Aura Scion at inactivate ang Under the King's Banner skill. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa lahat ng kakampi sa paligid. Agad nilang naramdaman ang umaapaw na lakas sa katawan nila. Dahil dito, naging mas ganado silang lumaban at sabay-sabay silang sumugod sa kalaban, mabilis nilang napasuko ang mga ito. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, hindi makapaniwala si Kai Chan sa biglang pagtaas ng lakas ng mga berdeng ogre. Napansin niya si Sutra sa likuran at agad na naisip na siya ang dahilan sa likod ng kakaibang kapangyarihan. Nagpalabas siya ng spell patungo kay Sutra, pero bago pa ito tumama, agad na sumingit si Karak at hinarang iyon. Ginamit muli ni Sutra ang kanyang kakayahan para dagdagan ang lakas ni Karak at inutusan itong sumugod. Sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Karak ang leeg ni Kai Chan. Nang makita ng mga Crimson Lightning Ogre na bumagsak ang kanilang general, nagsimula silang umatras. Hindi sila pumayag na makatakas ang mga kalaban. Habang abala ang labanan, sunod-sunod na lumabas ang mga notification na tumaas ang level ni Sutra, dahilan para siya mismo ay mabigla.
Sa kabilang banda, pinagmasdan ni Karak ang kanyang mga stat at pinagmulan ng lakas na nararamdaman niya. Pagtingin niya sa kanyang prinsipe, napaisip siya kung si Sutra nga ba ang dahilan nito. Pagkatapos ng labanan, bumalik na sa kampo ang mga ogre. Sa loob ng kanyang tolda, halatang naiinis si Sutra dahil hindi pa rin niya makita ang logout button. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang iniisip ang sitwasyon. Dalawa lang ang posibilidad sa isip niya. Una, baka nasa loob lang siya ng laro at may bug na maaayos sa susunod na update. Pero ang pangalawa, mas nakakatakot, na baka ito na talaga ang realidad niya at hindi na ito laro. Habang pinag-iisipan niya ito, naisip niya na baka tulad lang ito ng mga nobela at comics kung saan napupunta ang bida sa ibang mundo na parang laro. Lahat ay totoo, maging ang mga NPC ay natural na nakikipag-usap, at nakikita pa niya ang mga bagay na kadalasang hindi pinapakita sa laro. Pinilit niyang maging positibo, sinabi niya sa sarili na buti na lang at hindi siya isinilang bilang halimaw. At saka, pagiging prinsipe ay hindi naman ganoon kasama. Biglang tinawag siya ni Karak mula sa labas, hinahamon siya sa isang sparring match. Hindi niya agad maintindihan kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Karak na dahil siya ang magiging pinuno nila, gusto niyang malaman kung gaano nakagaling sa espada ang kanyang prinsipe. Medyo nag-aalangan pa si Sutra pero inihagis ni Karak sa kanya ang isang espada, sabay sabing magpapahina lang siya. Ngumiti si Sutra at medyo mayabang na nagtanong kung iyan ba ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa isang prinsipe. Puno ng determinasyon, sinabi niyang seryosohin na siya ni Karak. Pero puro salita lang pala, wala pa siyang galing. Hindi siya makalapat ng kahit isang maayos na tama. Nang gumanti si Karak ng atake, napaatras si Sutra at napasigaw. Nag-alala si Karak at tinanong kung ayos lang siya, pero mabilis siyang sinagot ni Sutra na huwag basta umatake ng biglaan. Biglang lumabas ang isang notification, nakakuha siya ng basic swordsmanship skill. Una ay hindi niya maintindihan kung saan ito galing, hanggang sa napalawak ang mga mata niya sa pagkakaalala. Naalala niya noong tinamaan siya ng telekinesis attack ni Kai-chan at misteryosong nakuha rin niya ang kakayahang iyon. Naisip niya, baka nakakakuha siya ng bagong skill tuwing tinatamaan siya ng kakaibang kakayahan ng kalaban. Tatapusin na sana ni Karak ang sparring session nang biglang magsalita si Sutra. Nang lingunin siya ni Karak, nakita niyang matatag ang tingin ng prinsipe at buong kumpiyansang sinabi na ngayon palang nagsisimula ang laban. Muling sumugod si Sutra, at napansin ni Karak na mas bumuti na ang galaw nito. Pero sa isip niya, nalilito pa rin siya kung bakit ganoon kababa ang tunay na kakayahan ng kanilang prinsipe. Sa simula ng kanilang pagsasanay, tila biglang nasanay si Sutra sa laban. Pero nang itulak siya pabalik ni Karak, mayabang itong nagtanong kung iniisip ba ni Sutra na gumagaling na siya. Saglit na natahimik si Sutra, tapos biglang binago ang usapan at tinanong kung anong level na si Karak. Sumagot si Karak na nasa level 21 na siya. Nang silipin ni Sutra ang sarili niyang screen, nakita niyang level 7 pa lang siya, pero umaasa siyang malalampasan din niya si Karak balang araw. Sa mundong ito, hindi tulad niya, kailangan ng mga tao ng evaluation spell para malaman ang kanilang level. Kaya malaki ang bentahe ni Sutra dahil kaya niyang makita ang sarili niyang stats, dagdag na puntos, at antas ng lakas anumang oras. Habang sumugod siya sa kanyang kanang kamay, determinado siyang maging mas malakas. Pero saglit siyang huminto at binago ang kanyang desisyon. Hindi lang pala niya gustong maging malakas, gusto niyang lumakas ng mas mabilis kaysa sa kahit sino. Sa laro ng Night Saga, ang Demon Arc ay umiikot sa paglalakbay ni Zephyr upang maging Demon King. Para makamit iyon, pinatay ni Zephyr ang lahat ng kanyang mga kapatid, kabilang si Sutra, noong taong 517. Nang kalkulahin ni Sutra ang panahon, napagtanto niyang kasalukuyan silang nasa taong 512. Ibig sabihin, may ilang taon pa siyang natitira bago mangyari iyon. Alam niyang darating ang panahon na si Zephyr mismo ang lalapit para patayin siya. Kaya ang tanging paraan para makaiwas sa kapalarang iyon ay ang maging mas malakas pa kaysa kay Zephyr. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang tawagin siya ni Karak, ipinaalala ang isang pagpupulong na hindi naman niya alam. Wala siyang ideya tungkol doon, pero imbes na ipaliwanag, hinayla na lang siya ni Karak papunta sa tolda. Pagpasok niya, nalaman niyang ang pulong ay kasama ang dalawa niyang kapatid,
ang ikapitong prinsipe na si Chris Moonlight at ang ikawalong prinsesa na si Caitlyn Moonlight. Sinabi ni Chris na dapat daw maging komportable si Sutra sa kanya dahil magkapatid naman sila. Maingat namang paalala ni Caitlyn na ito ang unang pagkikita nila kaya natural lang kung medyo naiilang siya. Hiningi ni Chris na tawagin na lang siya ni Sutra sa pangalan niya. Naalala ni Sutra na sa laro, parehong pahirap ang dalawang ito. Mga anak sila ng ikaapat na reyna, si Elaine Moonlight, ang reyna ng mga lycanthrope. Bago pa man ang dakilang pagpapatayan, sila rin ay pinatay ni Zephyr at ng iba pa nilang kapatid. Pero ang pinakamatinding dahilan ng lahat ay si Caitlyn mismo, dahil siya ang anak sa labas ng Demon King. Tinanong siya ni Caitlyn kung bakit nakipaglaban siya sa mga Red Ogre sa halip na magpatrolya gaya ng ipinag-utos. Ipinaliwanag ni Sutra na hindi nila inaasahan ang pag-atake. Dahil nag-aalala, tinanong siya ni Caitlyn kung maayos ba siya, lalo pat siya ang kinikilalang pinakahinang anak ng Demon King. Habang pinagmamasdan niya ang pag-aalala ng prinsesa, hindi niya maunawaan kung bakit ganito ito magpakita ng malasakit. Sa kanya, dahil para sa mga demonyong magkakapatid, ang ganoong uri ng pagiging malapit ay hindi pangkaraniwan. Binalaan din siya ni Chris na kung ilalagay niya ulit sa panganib ang sarili niya, siguradong masisermonan siya ni Caitlyn. Nagulat siya sa kabaitan ng dalawa. Bigla siyang nakaisip ng plano habang iniisip niya kung paano niya ma-gising ang aura skill, dahil alam niyang pareho sa kanila ay mga aura user bilang mga lycanthrope. Masaya niyang hiningi ang tulong nila, pero nang sabihin niya na gusto niyang tamaan siya ng aura ni Caitlyn, nagulat ito at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya maintindihan ang hinihiling ni Sutra at nanatili siyang tulala. Nagpalit ang eksena sa gitna ng labanan kung saan matindi ang bakbakan ni Sutra, mga ogre, at ang Scarlet Lightning Tribe. Sa gitna ng kaguluhan, isang ogre mula sa Lightning Tribe ang umatake kay General Bandal, pero agad niya itong napatay. Pagkatapos noon, nag-utos ang general na lipulin ang lahat at nangako ng gantimpala sa sinumang makakapatay ng pinakamarami. Nagbago muli ang eksena at napunta siya sa isang madilim na lugar na parang walang hangganan. Nakatayo roon ang parehong babae, at sa paligid niya ay may iba pang mga nilalang na hindi niya kilala o maalala mula sa laro. Nagising siya sa kama at ang una niyang nakita ay ang mukha ni Karaak na ikinagulat niya. Sinabi ni Karaak na nawalan siya ng malay matapos siyang tamaan ng aura ni Caitlyn. Pagkaunawa niya sa nangyari, napagtanto niyang nagising na niya ang kanyang aura skill. Napansin din ito ni Karaak at hindi makapaniwala na nagawa niyang magising ang aura sa pamamagitan lang ng pagtanggap ng tama. Inamin naman niya iyon. Nagtaka si Karaak kung ginamit din ba ng prinsipe ang parehong paraan sa laban nila kamakailan laban sa Lightning Clan, at muli niyang inamin iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nangyaring mahalaga habang siya ay walang malay. Sinabi ni Karaak sa kanya na nanalo na ang pangunahing puwersa sa laban kontra sa Crimson Lightning Clan. Nagulat siya dahil inakala niyang sila lang ng ikapito at ikawalong kapatid niya ang nakatalaga para labanan ang Red Ogres. Ipinaliwanag ni Karaak na sobrang laki ng tribo kaya imposibleng mapabagsak iyon ng maliit na grupo lang nila. Nang tanungin niya kung sino ang commander ng pangunahing puwersa, sagot ni Karaak ay si General Bandal. Naalala niya si Bandal mula sa laro bilang isa sa pinakamalakas na karakter, isang taong hinangaan niya noong siya pa si Zephyr. Ngunit bigla siyang natigilan nang maalala niyang si General Bandal ay naging tauhan ni Zephyr noong taong 515. Ibig sabihin, may bihira siyang pagkakataon ngayon. Kung kikilos siya agad, maaari niyang gawing tauhan si Bandal bago pa ito makuha ni Zephyr. Alam din niya halos lahat tungkol dito, pati paboritong pagkain niya. Ang problema lang, si Bandal ay sumusunod lamang sa sinumang tatalo sa kanya sa isang labanan. Kahit mahirap, determinado si Sutra na gamitin ang kaalamang ito sa kanyang pabor. Plano niyang gamitin ang natitirang oras para makuha ang katapatan ni Bandal. Maya-maya, sa kampo ni Caitlyn, ipinakita niya sa mga Moonlight siblings ang unang antas ng aura na kanyang nagawa. Namangha si Chris nang makita na nakamit ni Sutra ang beginner-level aura sa loob lamang ng isang araw. Hindi nila alam na ibinuhos ni Sutra ang lahat ng kanyang stat points sa aura dahil nagbibigay ito ng mas malakas na pagpapalakas sa pisikal na kakayahan kumpara sa telekinesis. Bagaman naguguluhan pa rin si Chris kung paano ito posible, inakala niyang baka dahil ito sa baril ni Sutra na tinatawag na Tarva.
Tinanong ni Chris kung kaya ba ni Sutra gumawa ng mapa sa ilalim ng lupa. Naalala ni Sutra na maaari niyang gamitin ang minimap niya para dito kaya agad siyang humingi ng papel at panulat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakagawa siya ng detalyadong mapa na agad ikinahanga ng kanyang nakatatandang kapatid. Namangha ang magkapatid na Moonlight at iminungkahi nilang gamitin ang kaalamang iyon tungkol sa mga lagusan para ma-ambush ang natitirang Scarlet Lightning Ogres na karamihan ay napatay na ng pangunahing puwersa. Pagkatapos noon, humiling si Chris ng pabor sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nakita si Sutra na nagpapatrol sa paligid kasama si Karak at ang mga tauhan nito. Bilang pinakabatang kapatid, madalas sa kanya ibigay ang mga simpleng gawain tulad nito. Pero kontento si Karak, sabi niya ay buti na lang at may mga reinforcement na sila ngayon, bagay na sinang-ayunan ni Sutra at sinabing dahil iyon sa kanilang pagsisikap. Sa sandaling iyon, napansin niya si Caitlyn na nakabalot sa robe. Sinabihan siya nito na huwag ipaalam sa iba ang kanyang presensya dahil gusto niyang sumunod ng palihim. Ipinaliwanag ni Caitlyn na makikialam lamang siya kung magiging delikado na ang sitwasyon, pero kung hindi, dapat ay kaya niyang harapin ito mag-isa dahil iyon ang tunay na patunay ng kakayahan niya. Napaisip si Sutra kung tama pa ba ang pag-iisip ng kanyang ate. Kasama ni Caitlyn ang isang babae na nagpakilalang si Sarah, ang kanyang adjutant. Nagpatuloy sila papasok sa kuweba at doon ay nakita nila ang mga bakanting ball na mukhang iniwan ng mga duwende matapos kunin ang mga mahahalagang bagay. Nagtaka si Sutra kung bakit naiwan ang mga sandata. Ipinaliwanag ni Karak na marahil hindi ito gaanong mahalaga para sa mga duwende. Biglang napansin ni Karak na may paparating. Tiningnan ni Sutra ang kanyang mapa at nakumpirmang may mga kalaban na papalapit. Agad siyang kumilos at kinuha mula sa kanyang inventaryo ang isang bote ng flash spell na itinabi niya para sa ganitong mga pagkakataon. Sinabihan niya si Karak na ipauto sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata hanggang sa siya na ang magsabi. Medyo naguluhan si Karak, pero sumunod pa rin. Ilang sandali pa, nakita nila ang napakaraming mga matang kumikislap sa dilim ng kuweba. Ang mga iyon ay pag-aari ng mga stone spiders, bawat isa ay may kakayahang maglabas ng malakas na lason na nakakaparalisa. Pagkatapos itapon ni Sutra ang flash spell, agad niyang inutusan ang lahat na ipikit ang mata. Sumabog ang napakaliwanag na pansamantalang nagpahina sa mga stone spiders na sanay sa dilim. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang mga ito. Agad silang sumugod na may hawak na mga sandata at pinatay ang mga osong gagamba na halos di na makagalaw. Habang tinitingnan niya ang kanyang mapa, napansin niyang may mas malaking pulang tuldok sa gitna ng maliliit, senyales iyon ng pinuno. Alam niyang laging may isang leader ang bawat grupo ng stone spiders. Agad niyang inutusan si Karak na sumama sa kanya upang harapin ang pinuno. Walang pag-aalinlangan, tumakbo silang dalawa patungo rito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Karak at agad niyang iwinasiwas ang kanyang palakol sa halimaw pero ang atake ay nag-iwan lang ng mababaw na gasgas sa matigas nitong balat. Napagtanto ng binata na halos hindi tinatablan ng mga sandata tulad ng palakol ang panlabas na balat ng boss. Apoy lang ang tanging kahinaan nito na makakapatumba sa kanya, pero wala siyang kakayahan para gumamit ng apoy na mahika. Umungol ang boss habang papalapit sa kanila kaya kapwa sila napatigil sa kaba. Ipinaliwanag ni Sutra na kailangan nila ng apoy para mapabagsak ito. Itinuro naman ni Karak na wala silang paraan para makagawa ng apoy sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tinig ni Caitlyn na sumisigaw, sinasabing itaas niya ang kanyang espada. Sumunod siya agad sa utos, at sa susunod na saglit, nagliliyab na sa apoy ang kanyang espada. Kalma niyang tinanong ni Caitlyn kung sapat na iyon para makipaglaban siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang sumugod sa boss at inihampas ang nagliliyab na espada. Napakatindi ng atake na iyon, sapat para sunugin ang matigas nitong balat at patayin ang halimaw sa isang hampas lang. Pagkatapos ng labang iyon, tumaas ang kanyang antas at umabot sa level 9. Nilapitan siya ni Caitlyn na may pag-aalala. Tinanong kung ayos lang ba siya at kung anong kakayahan ang ginamit niya kanina. Iwinaksi lang niya ito at sinabing isa itong uri ng pagpapala na minsan niyang natatanggap. Inisip niyang marahil ay galing ito sa mga Gandharva kaya nagpasya siyang makisabay na lang. Gayunman, nanatiling palaisipan kay Caitlyn ang kilos niya.
Ang paraan ng pag-iwas at pagkontra niya sa mga atake ng gagamba ay sobrang pulido, para bang sanay na mandirigma. Nagdahilan siya na natutunan lang niya iyon sa mga libro kahit ang totoo ay nakalaban na niya ang mga nilalang na iyon ng napakaraming beses sa laro. Naputol ang usapan nila nang biglang sumigaw si Karak matapos makakita ng isang malaking pinto na kakadiscover lang nila. Nagpasya silang silipin kung ano ang nasa loob. Pagtingin sa loob, nagulat si Sutra nang makita ang isang portal patungo sa bayan. Tinanong ni Karak kung pamilyar ba siya sa ganitong uri ng bagay. Malabo ang naging sagot ni Sutra at sinabing may ilang hula siya. Habang sinusuri niya ang mga ukit sa sahig, nakilala niya itong gawa ng mga duwende. Isang disenyo na nakita na niya noon habang pumipili ng mga bayani sa laro. Napagtanto niyang nangangailangan ito ng mana para gumana at ipinaalam kay Caitlyn na ang kristal ay isang ang portal. Pinag-aralan din ni Sarah ang disenyo at sumang-ayon sa kanyang conclusion. Nagpakita ng interes si Caitlyn na malaman kung saan patungo ang portal habang iminungkahi naman ni Sarah na maghanap muna sila sa paligid ng mga inscription na maaaring magbigay ng dagdag na impormasyon. Sa sandaling iyon, nakakita si Karak ng isang batong tablet sa pader. Nang titigan niya ang kakaibang sulat, inakala niyang nakasulat iyon sa wikang duwende. Tinanong siya ni Caitlyn kung kaya ba niyang basahin iyon pero umiling siya bilang tugon. Lumingon si Caitlyn kay Sarah ngunit umamin din itong hindi niya rin kayang basahin. Sa kanilang pagkagulat, biglang binasa ni Sutra ng malakas ang nakasulat sa tablet. Nalaman nilang naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa Gishka Mountain Portal No. 2 at sinabing konektado ito sa Portal No. 3. Maging si Sutra ay nagulat dahil napagtanto niyang naiintindihan at kaya niyang bigkasan ang wikang duwende. Pinagtibay ito ng kanyang sistema nang magpakita ng abiso na nagising na niya ang kakayahang Dwarven Language Level 1. Ang revelasyong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkalito kung paano siya nakakakuha ng kaalaman sa ganitong kakaibang paraan. Namangha sina Karak at Caitlyn nang makita nilang tunay ngang kayang basahin ni Sutra ang wika ng mga duwende. Si Sarah naman ay mas nangganyo sa nilalaman na nakasulat sa ibabang bahagi ng pangunahing inscription. Ipinaliwanag ni Sutra na kailangan ng portal ng mana injection para ma-activate ito, pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang kapatid na gawin iyon. Tumanggi si Caitlyn at sinabing kaya naman niya iyon gawin mag-isa. Nagdahilan si Sutra na medyo clumsy siya pagdating sa paggamit ng mana, imbes na sabihin ang totoo na wala talaga siyang kakayahang gumamit nito. Sa huli ay pumayag din si Caitlyn at inilagay niya ang kanyang mana sa portal. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang imahe ng Gishka Mountain na konektado sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Ipinapakita nitong naroon ang Portal No. 3 na nagpapahiwatig rin ng posibilidad na may iba pang mga lagusan ng mga duwende. Tuwa si Karak sa natuklasan dahil naroon din sa Gishka Mountain ang pangunahing puwersa ng Scarlet Lightning Tribe. Sang-ayon naman si Sutra at sinabing napakagandang pagkakataon ito para makagawa sila ng isang matagumpay na pag-ambush laban sa kanilang kalaban. Pagkatapos noon ay inutusan ni Caitlyn ang grupo na magpahinga muna sandali. Bago sila bumalik para pag-usapan ang sitwasyon kasama si Chris, nagkasundo muna ang lahat. Kinabukasan, isinalaysay nila kay Chris ang lahat ng nangyari. Labis itong natuwa sa kanilang natuklasan at pinuri si Sutra bilang dahilan ng tagumpay na iyon. Tinanong ni Chris kung anong gantimpala ang nais ng nakababatang kapatid niya. Sinubukan ni Sutra na tanggihan ngunit iginiit ni Chris bilang nakatatandang kapatid at pinuno, tungkulin niyang bigyan ito ng pabuya para sa ganoong tagumpay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni Sutra na baka magmukhang labis ang kanyang hiling. Pinawi ni Chris ang kanyang pag-aalala at sinabing ayos lang iyon. Sa wakas, inamin ni Sutra na gusto niyang turuan siya ng kanyang kuya ng Beast God Fist Art. Nagulat si Chris sa hiling na iyon. Ang totoo, alam ni Sutra na hindi pa niya kayang gumamit ng mga sandata ng maayos dahil sa mababa pa ang kanyang antas, pero ang martial arts, lalo na ang teknik na ito, ay isang magandang pagkakataon. Ang Beast God Fist Art ay isang bihira at makapangyarihang teknik na may ranggong S na karaniwang ipinapasa lamang sa mga miyembro ng royal na linya ng mga lycanthrope. Inasahan na ni Sutra na tatanggihan siya ng kanyang kuya kaya agad niyang sinabi na ayos lang kung hindi ito papayag. Ngunit laking gulat niya nang pumayag si Chris na turuan siya.
Gayunman, nagbabala ito na ang ituturo lang niya ay ang bahagi ng aura ng martial art at hindi ang mga lihim na teknik. Tinanong ni Chris kung kontento na ba si Sutra sa ganitong gantimpala. Nang makita ni Chris ang tahimik na reaksyon ng kanyang kapatid, inakala niyang baka hindi ito natuwa. Nabigla si Sutra at agad siyang natauhan, mabilis na sinabing higit pa iyon sa sapat. Lumambot ang ekspresyon ni Chris at tinanong kung kaya ba talaga siyang ituring ni Sutra na kapatid, kahit sandali lang. Nanatiling tahimik si Sutra dahil para sa kanya, mabigat ang salitang kapatid, isang bagay na hindi pa siya sanay maramdaman. Pero habang iniisip niya si Chris bilang kuya, unti-unting gumaan ang loob niya kaya pumayag siya, inabot ang kamay ni Chris at nakipagkamay. Sa isip niya, inamin niyang inaasahan niyang makatrabaho ang kanyang kuya sa mga darating na laban. Sa sandaling iyon, nagpakita ang sistema ng abiso na nakabuo siya ng alyansa kasama ang Moonlight Siblings bagaman nakasaad na normal pa lamang ang kanilang estado. Samantala, sa kampo ng Scarlet Lightning Tribe, may isang bihag na iniimbestigahan. Pilit tinatanong ng mga Scarlet Ogre kung dumating ba siya roon na may balak umatake sa kanilang lahi. Sa kalagitnaan ng pagtatanong, nabunyag na ang bihag ay walang iba kundi ang ika-6 na prinsesa, si Felicia Doomblade. Habang nangyayari ito, si Sutra naman ay nakatingin sa kanyang stats screen at napansin niyang may kakaiba. Sa tuwing tumataas ang kanyang antas, lahat ng katangian niya ay nadaragdagan ng tig-2 puntos maliban sa charisma na isa lang ang nadadagdag. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang sistema. Naalala niya mula sa mga araw ng paglalaro niya ng Night Saga na magkaiba ang appearance at charisma. Ang appearance ay tumutukoy sa kung gaano kaganda o kaaya-aya ang itsura ng karakter. Ang charisma naman ay tumutukoy sa kung gaano kakapani-paniwala at kaaya-aya ang isang karakter. Pero nagpasya si Sutra na huwag muna itong isipin dahil maayos naman ang kabuuang pag-unlad niya sa ngayon. Bukod pa roon, malapit na rin siyang umabot sa level 10 sa laro. Naalala niya na noong umabot sa level 10 sina Zephyr at Locke, ang kani-kanilang kakayahan na Chosen One at Descendant of Darkness ay sabay ding tumaas ang antas, kaya umaasa siyang mangyayari rin iyon sa isa sa mga kakayahan niya. Sa sandaling iyon, dumating si Karak para tawagin siya at sinabing kailangan na nilang umalis. Paglabas nila, napansin ni Karak ang magandang mood ni Sutra at tinanong kung ano ang dahilan. Ngumiti lang si Sutra at iwinaksi ang tanong, pagkatapos ay humarap sa kanyang tropa at inutusan silang magpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, abala na ang mga ogre kasama ang kanilang mga lobo sa pagtatrabaho sa ilalim ng mga lagusang nasa ilalim ng lupa. Samantala, nagtipon ang mga pinuno malapit sa lugar habang pinagmamasdan ang mga mangkukulam na nagsasagawa ng pagsisiyasat sa portal. Tinanong ni Chris kung ano ang kanilang natuklasan. Ipinaliwanag ng isa sa mga mangkukulam na tama nga ang kanilang hinala dahil ang portal ay konektado sa Eska River sa Gishka Mountain. Tinanong ni Chris kung sapat ba ang katatagan nito para magamit. Tumango ang mangkukulam at sinabing dahil gawa ito ng mga duwende, tiyak na matibay at maaasahan. Pagkatapos noon, sabay nilang inactivate ang portal at hindi nila naiwasang mamangha nang lumitaw sa harapan nila ang isang pintuan ng portal. Natauhan si Sutra nang makita niyang nagtipon na ang kanyang mga kasamahan malapit sa gate at tinawag siyang sumama sa kanila. Agad siyang sumunod at tumakbo papunta sa portal. Pagpasok nila, natagpuan nila ang kanilang sarili sa Gishka Mountain, malapit sa kampo ng Scarlet Lightning Tribe. Labis ang tuwa ni Chris nang makumpirmang tama ang kanilang hinala. Sinuri niya ang kampo at napansin niyang libu-libong sundalo ang naroon. Agad siyang bumuo ng plano na kung aatake sila mula sa likuran, dapat nilang puntiryahin ang mga supply ng pagkain. Ipinasya niyang italaga si General Bandal para sa pag-atake mula sa harapan upang maibilang ang atensyon ng kalaban, at kapag nagtagumpay iyon, madali nilang masusunog ang mga supply ng pagkain. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Sarah na kakaunti lang ang mga sundalong nasa kampo. Napansin din ito ni Chris at naisip na baka umalis na ang karamihan para umatake. Ilang saglit pa, namataan nila ang ilang tao sa di kalayuan at agad na nahinuhan ni Sutra na tila may labanan na nagaganap doon. Inutusan siya ni Chris na ituon ang kanyang aura sa mga mata upang mas malinaw niyang makita ang nangyayari, at agad naman siyang sumunod. Totoo nga, may labanan talagang nagaganap sa di kalayuan. Napag-usapan ng magkakapatid kung sino ang kalaban ng Lightning Tribe.
Hindi maaaring si Bandal iyon dahil wala naman siyang nakatakdang labanan ngayon, at mukhang maliit lang ang sagupaan na ito. Napansin ni Sutra ang isang babae sa kabilang panig at napagpasyahan niyang ang kalaban ay mga Dark Elf. Lumingon si Caitlyn sa kanya upang humingi ng paliwanag, at sinabi niyang, nahinuha niya iyon base sa maliliit na pangangatawan ng mga ito, bukod pa sa nakasakay sila sa mga Draco. Napansin naman ni Chris na umurong na ang mga Dark Elf, at base sa bilis ng kanilang pag-atras, tila natalo o napatay na ang kanilang pinuno. Samantala, litong-lito si Karak sa kung ano talaga ang nangyayari, ngunit si Sutra ay hindi pa rin makawala sa pag-iisip tungkol sa presensya ng mga Dark Elf sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila at nakipag-ugnayan kay General Bandal. Labis ang kasiyahan ng General sa pagkakatuklas nila ng portal ng mga duwende. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa paraan ng pagkakatuklas ng ganoong kaalagang bagay. Ibinigay ni Chris ang lahat ng kredito kay Sutra, ngunit agad naman itong itinanggi ni Sutra at sinabing tsamba lang iyon kahit sa loob niya ay tuwang-tuwa siya sa pagkikita nilang muli ng kanyang paboritong general. Nangako si General Bandal na bibigyan siya ng gantimpala sa kastilyo ng Demon King. Tinanong ni Chris ang tungkol sa labanan ng Lightning Tribe at ng mga Dark Elf. Inamin ni Bandal na alam niya ang tungkol dito, ngunit ipinaliwanag niyang kusang sumali sa labanan ang mga Dark Elf. Hindi pa rin nakontento si Chris at muling nagtanong kung ano ang dahilan ng sagupaan nila sa Lightning Tribe. Sinabi ni Bandal na hindi niya alam ang buong detalye, ngunit sigurado siyang plano na talaga ng mga Dark Elf na magsagawa ng pagsisiyasat bilang paghahanda sa digmaan. Pagkatapos ay binanggit niya ang pinakamalaking suliranin, ibinunyag niyang nahuli ng Lightning Tribe ang pinuno ng independenteng unit ng mga Dark Elf. Naunawaan ni Chris ang dahilan ng biglaang pag-atras ng mga Dark Elf. Samantala, naging mausisa si Sutra tungkol sa pinuno ng mga ito. Ibinunyag ni Bandal na kilala na nila ang taong iyon dahil ang commander ay walang iba kundi si Felicia Doomblade. Si Felicia ay anak ng ikatlong reyna na si Sylvia Doomblade at siya rin ang prinsesa ng mga Dark Elf. May kakambal siyang kapatid na lalaki, ang ikalimang prinsipe na si Sylvan Doomblade. Sa laro, ang magkapatid na ito ay pumanig sa ikaapat na prinsesa na si Anastasia Necroin, kaya mula noon ay laging may galit si Felicia kay Sutra. Hindi maunawaan ni Sutra kung bakit naroon si Felicia at inisip niyang baka gusto lang nitong maagaw ang karangalan. Naputol ang pag-iisip niya nang magsalita si Chris at tanungin kung alam ba ng Lightning Tribe ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang bihag. Sinabi ni Bandal na wala siyang alam tungkol doon. Pagkatapos ay tinanong ni Chris kung ano ang susunod nilang hakbang. Mariing sinabi ni Bandal na ililigtas nila si Felicia kung kakayanin nilang gawin ito. Ipinunto ni Chris na maaari silang makipagkasundo sa pamamagitan ng negosasyon, ngunit muling mariing tumugon si Bandal. Kung mauuna raw ang Lightning Tribe, papayag silang makipag-usap. Kung hindi, hindi sila yuyuko sa kahit anong kondisyon. Tinanggap ni Chris ang desisyong iyon. Tinapos nila ang komunikasyon kay Bandal, na nangakong mag-iipon ng impormasyon sa kanilang panig at makikipag-ugnayan kay Chris kapag kinakailangan. Ipinilit ni Caitlyn ang pangangailangang iligtas si Felicia. Ngunit si Chris, hindi ganoon kayon sa ideya. Alam niyang ang pagpunta sa kampo ng Lightning Tribe ay delikado at maaaring magbanta sa kanilang kaligtasan. Muli siyang pinilit ni Caitlyn, sinasabing si Felicia ay kapatid nila. Alam din naman ito ni Chris, ngunit nanatili siyang nagdadalawang isip. Maya-maya, nagpasya silang planuhin ang susunod na hakbang. Si Vandal ang lalaban kasama ng pangunahing puwersa ng Lightning Tribe at siya rin ang aakit sa mga kalaban palayo sa kampo. Ibig sabihin, maaari nilang salakayin ang kampo habang wala ang karamihan ng mga kalaban. Layunin ni Vandal na pumunta sa gitna ng labanan at gumawa ng sapat na kaguluhan para ma-distract ang lahat. Samantala, sina Sutra at Caitlyn naman ang mangguna sa sarili nilang grupo para suportahan ang misyon. Tinanong ni Sutra kung ang misyon ba nila ay ang pagligtas kay Felicia. Sumang-ayon si Chris, ngunit idinagdag na una nilang susunugan ang armasan at mga supply ng pagkain ng kalaban bago iligtas ang prinsesa. Sa huli, binalaan niya ang lahat na kung lumala ang sitwasyon, kailangan nilang umurong. Hindi raw sila dapat magsakripisyo ng mas maraming buhay para lamang kay Felicia. Agad namang umalma si Caitlyn at pinaalalahanan sila na si Felicia ay pamilya nila.
Ipinaalala ni Chris sa kanyang kapatid na siya ang komandante at hindi niya isusugal ang buong operasyon para lang sa kanilang kapatid na babae. Habang pinagmamasdan ng ating binata ang magkapatid, napansin niya ang pag-aatubili ni Chris na iligtas si Felicia at nagsimulang magtaka kung ano ang tunay na dahilan sa likod nito. Ayon sa kanilang plano, sumugod sila pasulong para harapin ang Lightning Tribe. Si Karak ang nagpasigla sa mga kawal, hinihikayat silang burahin ang kalaban sa Gishka Mountain. Saglit silang tumigil para obserbahan ang kampo ng kaaway. Mahigpit ang titig ni Chris sa gitna ng kampo. Ilang sandali pa, yumanig ang buong lugar sa malakas na pagsabog, senyales na inumpisahan na ni Bandal ang pag-atake. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa biglaang pagsalakay. Samantala, sina Karak at Sutra ay pinigilan muna ang kanilang mga tauhan. Nagtanong si Arak kung bakit sila hindi pa sumusugod, ngunit ipinaliwanag ni Sutra na kailangan nilang hintayin ang tamang senyales. Habang nagwawala ang puwersa ni Bandal, winuwasak nila ang hanay ng kalaban at tinatapos ang karamihan sa mga ito. Pagkatapos noon, iniutos ni Bandal ang pag-atres, at agad sumunod ang kanyang mga tauhan. Dumating ang turno ni Chris. Nagbigay siya ng utos, at agad sumugod ang kanyang hukbo ayon sa plano. Nabigla ang kalaban sa biglaang paglusog. Nagpalitan ng mabilis na paalala ang dalawang nakababatang magkapatid na mag-ingat. Ibinuka ni Sutra ang kanyang mapa at inutusan ang tropa na lumihis pakaliwa patungo sa kampo ng mga supply ng pagkain. Habang naglalakad, pinapatay nila ang mga kalabang humaharang sa kanilang daraanan. Sa gitna ng laban, isang pulang orc ang nakahuli kay Karak sa gulat, ngunit mabilis na tumugon ang ating binata. Ibinato niya ang kanyang punyal at tumama ito ng perpekto. Nagawa niya ito dahil nagising na niya ang level 1 na kakayahan sa dagger throwing. Muling nagtaka si Arak sa galing niya at tinanong siya, ngunit malabong sagot lang ang ibinigay ni Sutra at sinabihan siyang magpatuloy. Sa totoo lang, sinubukan lang ni Sutra ang paghahagis ng punyal kagabi at aksidenteng nagising ang kakayahan. Pagdating nila sa lugar ng mga supply ng pagkain, handa na sana silang sunugin ito, pero biglang nagdalawang isip si Sutra. May posibilidad na naroon si Felicia, at baka madamay siya sa apoy. Kaya inutusan niya si Karak na huwag munang gumalaw at mariing sinabi na kailangan muna nilang hanapin si Felicia bago gumawa ng anuman. Itinuro ni Karak kung gaano kahirap ang ganitong gawain ngunit binuksan ni Sutra ang kanyang minimap para hanapin siya. Dapat ay nakarehistro si Felicia bilang isang neutral NPC, ibig sabihin lalabas ang kanyang tuldok bilang kulay lila o asol. Matapos ang maingat na pagtingin, nakita rin niya ang isa. Agad niyang inutusan si Karak na sumunod at sabay silang sumugod papasok sa isang kampo. Habang nagmamasid sa paligid, natagpuan din niya sa wakas ang kanyang kapatid. Kaagad siyang nakilala ni Felicia at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad niyang tinanggal ang mga tali nito. Wala nang panahon para magpaliwanag, ang unang layunin nila ay makatakas. Habang tumatakbo, abala na ang isip ni Sutra sa ibang plano. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng utang na loob sa kanya ang kanyang kapatid, isang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagkalabas nila ng kampo, pinilit ni Sutra si Felicia na bumilis ng takbo, sinasabing kailangan nilang makipagtagpo muli sa mga Moonlight na magkapatid. Nagulat si Felicia, hindi siya makapaniwala na pareho silang pumunta para iligtas siya. Hindi maintindihan ni Sutra kung bakit ganoon na lang ang bigat ng tingin niya sa misyon na ito. Nagsimula na sanang magpaliwanag si Felicia tungkol sa alitan at labanan sa loob ng maharlikang pamilya, pero naputol ang kanyang paliwanag nang mapansin ni Karak ang mga kalabang papalapit sa kanila. Nagbigay ng senyales si Sutra sa kanyang kapatid at tinawag ito sa pangalan. Sandaling sumunod si Felicia ngunit biglang huminto nang mapagtantong tinawag siya ni Sutra sa kanyang pangalan. Bago pa man siya makapagtanong, binalaan niya ito tungkol sa paparating na atake. Ngunit huli na, isang pagsabog ng apoy ang tumama kay Sutra ng direkta, dahilan para siya mapasigaw sa sakit. Parehong napatigil sina Karak at Felicia sa pagkagulat. Habang nilalamon siya ng apoy, ang sumunod na nangyari ay lalong ikinagulat ng lahat dahil ang parehong apoy ay biglang bumalik sa umatake, binalik mismo ni Sutra. Napatitig silang lahat sa hindi makapaniwalang ayos habang lumalabas si Sutra na walang kahit anong paso sa katawan.
Sa sandaling iyon ay nagising niya ang kakayahan sa mana control at fire arrows, pareho sa level 1. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang ginamit ang bagong kasanayan, nagpapakawala ng mga palasong apoy na may tumpak na tama. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay may halong kasiyahan, sa wakas nagkaroon siya ng sariling magic skill. Kahit level 1 pa lang ito, nakamamatay na, lalo na ng isa pang kalaban ang bumagsak matapos tamaan ng kanyang fire arrow. Ngunit naputol ang sandali ng kanyang tagumpay nang umatake muli ang isa pa mula sa likod. Nang lumingon siya, agad niyang nakilala na ito ay isang ice arrow strike. Ngunit napansin niyang hindi siya ang tina-target nito, kundi si Felicia. Isang hakbang na lang at tatamaan na sana ito pero pinigilan niya ito, matatag ang tingin sa mga mata. Naghintay siya, umaasang ang susunod na atake ay isa pa ring ice attack para makuha niya ang ice skill. Gaya ng inaasahan, tumama sa kanya ang ice arrow at sa sandaling iyon ay nakakuha siya ng level 1 ice arrow. Ngunit sandali lang ang kanyang kasiyahan. Biglang bumagsak ang lakas ng kanyang katawan, nilamon ng matinding pagod, at nawalan siya ng balanse. Nagbigay ng babala ang sistema, halos ubos na ang kanyang HP, 13 points na lang ang natitira. Napamura siya at binalaan ang sarili na huwag nang magpapatama muli dahil baka hindi nakayanin ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Felicia, halatang inis. Pinagalitan siya nito dahil sa pagtatanggol umano niya rito. Ipinapaalala nitong siya ang pinakamahina sa kanilang magkakapatid at dapat siya ang pinuprotektahan, hindi siya. Napagtanto niyang nagkamali ito ng akala. Iniwas niya lang ito para makuha ang ice skill, pero inisip ni Felicia na sinasanggalang niya ito. Habang nagtatanong pa si Felicia kung paano siya biglang marunong gumamit ng mahika, may napansin si Sutra sa paligid. Napatay ni Felicia ang kalaban gamit ang kanyang spell, at nang bunutin nito ang ice arrow mula sa katawan ni Sutra, nagsimula itong gamutin ang sugat. Sa sandaling iyon, nagbigay ng abiso ang kanyang sistema na nakakuha siya ng level 1 healing magic. Habang pinagmamasdan niyang nagsasara ang sugat, pinuri niya ang talino at galing ng kapatid bilang isang magician. Tinanong siya ni Felicia kung maayos na ang kanyang pakiramdam at tumanggo siya, sabay banggit na tila napupuno rin ang kanyang dugo dahil sa gamutan, bagay na ikinataka ni Felicia. Bago pa man niya maipaliwanag, biglang lumitaw ang isang napakalaking blood ogre na rumaragasa papunta sa kanila tulad ng isang galit na toro. Napatitig si Felicia sa gulat, hindi pamilyar sa ganitong klaseng halimaw. Kalma lang na ipinaliwanag ni Sutra na ito ay isang mutated species. Hindi makapaniwala si Felicia na kailangan nilang malampasan ang ganoong halimaw para makausad. Tumanggo si Sutra, seryoso ang mukha, at nang tuluyan ng sumugod ang ogre sa kanila, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na harapin ito. Agad silang tumalikod at tumakbo, wala pang ideya kung paano tatalunan ng ganitong klase ng nilalang. Habang tumatakbo sila, napansin nilang mas mabilis pa rin ang blood ogre sa kabila ng laki nito. Upang malutas ang problema, mabilis na nagplano si Felicia. Kailangan ni Sutra na bumili ng oras para sa kanya habang inihahanda niya ang isang malakas na mahika upang paliparin ang halimaw. Ngunit walang ideya si Sutra kung paano niya iyon gagawin. Nang mabasag ang lupa sa bawat hakbang ng ogre, napilitan siyang kumilos dala ng matinding kaba. Pumayag siya ang aagaw ng pansin ng halimaw, kahit hindi maintindihan ni Felicia ang salitang agro na kanyang binanggit. Humarap siya kay Karak at inutusan itong ulitin ang ginawa nilang galaw dati. Agad naman itong sumang-ayon. Kinuha ni Sutra ang Dwarven Dagger mula sa kanyang inventaryo, na maaari na niyang gamitin dahil sa kanyang level up. Ipinako niya ito sa lupa at inactivate ang kanyang kakayahang, Under the King's Banner, na nagpalakas at nagdagdag ng tibay kay Karak. Sumugod ang Blood Ogre kay Karak, ngunit sinalubong ito ng sandata ng Ogre, na nagawang itulak pabalik ang halimaw bago ito bigyan ng isang malakas na suntok sa dibdib. Sa parehong sandali, pumwesto si Felicia sa likuran ng halimaw at nagpalabas ng Grease Spell sa ilalim ng mga paa nito, dahilan upang mad-ulash at bumagsak ang higanteng nilalang. Mabilis na tumalon si Karak sa ere at buong lakas na ibinagsak ang sarili sa dibdib ng Ogre, dahilan upang mawalan ito ng hininga. Nakahinga ng maluwag si Sutra. Sa wakas, natalo nila ang isa sa pinakamalakas na kalaban, kahit marami pa ring natitirang panganib sa paligid.
Biglang napalibutan siya ng gintong liwanag at automatikong nagbukas ang kanyang status window. Napamulagat siya nang makita na umabot na siya sa level 10. Hindi lang iyon, umangat din ang antas ng kanyang pangunahing kasanayan na protagonist setting adjustment. Ngayon ay nasa level 2 na ito at nagbukas ng bagong passive ability. Agad niyang pinindot upang malaman kung ano iyon. Nakakuha siya ng Battlefield Protection Level 1, isang kakayahan na bahagyang nagpapababa sa katumpakan ng anumang atakeng nakatuon sa kanya. Hindi siya makapaniwala, parang Stormtrooper effect ito, katulad sa mga pelikula kung saan palaging muntik pero hindi tumatama ang bala o atake sa bida. Sa tulong ng kasanayang iyon, tumaas ang posibilidad niyang magkaroon ng tinatawag na protagonist plot armor. Ngunit hindi pa siya natatapos mag-isip nang biglang naputol ang kanyang atensyon. Naputol ang iniisip ni Sutra nang marinig ang apurahang boses ni Felicia. Isang grupo ng mga kalaban ang mabilis na sumugod patungo sa kanila. Agad siyang kumilos at nagbitaw ng mahika si Felicia, Wind Whirl, at Rage, na lumikha ng isang maliit na buhawi na winasak ang hanay ng mga kalaban. Habang pinagmamasdan iyon, napansin ni Sutra ang kakaibang bagay. Hindi talaga iyon isang spell kahit mukha itong isa. Sa halip, iyon ay isang pagtawag sa mga espiritu. Naalala niya na ang mga Dark Elf, sa kabila ng kanilang madilim na reputasyon, ay mga nilalang pa rin na may likas na kaugnayan. Sa mahika, at si Felicia, ang kanyang kapatid, ay malinaw na isang likas na isinilang na spirit summoner. Habang nakikita niyang lumalaban ito ng may labis na lakas kasama ang kanyang tinawag na espiritu, hindi maiwasan ni Sutra na makaramdam ng kasakiman. Palihim niyang ninanais na tamaan siya ng isa sa mga kapangyarihan ni Felicia upang magising din sa kanya ang parehong kakayahan. Biglang sumiklab ang isang dilaw na liwanag sa langit, isang senyales para sa pag-atres. Nagtaka siya kung may nasasangkot sa panganib kaya agad niyang inutusan ang orc head na umatras kasama ang tropa habang siya naman ay nagpasyang magtungo mag-isa kay Caitlin Moonlight. Sumama rin sa kanya si Felicia Doomblade bilang pasasalamat sa pagkakaligtas sa kanya. Sabay silang umaban, umaasang hindi pa nabibihag ng Scarlet Lightning Tribe ang ikawalong prinsesa. Habang naglalakad, tinanong siya ni Felicia ang dahilan ng labis niyang pag-aalala sa kapatid nilang iyon. Sinagot niya ito na ginagawa lang niya iyon dahil magkapatid sila, ngunit sa katotohanan, ginagawa niya iyon para sa kapakanan ng kanilang alyansa. Samantala, patuloy si Caitlin Moonlight sa pakikipaglaban. Sinusugod siya ng mga ogre ngunit walang takot niyang sinalubong ang mga ito. Sa bawat suntok niya, tumilapon ang mga kalaban, at agad siyang naglabas ng panibagong mahika na may apoy. Muling nagsigawan sa sakit ang mga halimaw habang tinatamaan ng apoy na ibinuga ng kanyang kapangyarihan. Gayunman, dalawa sa kanila ang nakalusot sa kanyang mahika at biglang sumugod sa kanya. Sa kabila ng biglaang pag-atake, nanatili siyang matatag at mabilis na inihampas ang kanyang sandata, na nagpabagsak sa mga kalaban at nagpalipad sa kanila sa gitna ng labanan. Sa mga sandaling iyon, dumating na rin sina Sutra at Felicia Doomblade. Kaya tinanong niya kung bakit hindi sila umurong. Paglingon niya sa kanila, hindi niya napigilan ang sarili. At agad siyang yamakap kay Felicia Doomblade, labis na tuwang-tuwa na ligtas ito. Habang yakap-yakap pa rin niya ito, sinuri ng bayani ang mapa. At binalaan sila tungkol sa mga kalabang muling umiikot pabalik sa kanilang direksyon. Kaya hiniling nila sa kanya na siya na ang mamuno sa paglabas. Habang sila naman ang magbabantay sa likuran. Pagbalik nila sa pamamagitan ng portal, ipinahayag ng ikawalong prinsesa ang kanyang pagkagulat, sa kung gaano na naging matalino at mahinahon ang bayani. Sa sandaling iyon, dumating si Chris Moonlight at binati ang kanilang pagbabalik. Ngunit nang bumati sa kanya ang ika-6 na prinsesa, nanatili siyang malamig at walang emosyon. Ipinaliwanag niya na ang pinuno ng Scarlet Lightning Tribe ay tumakas sa labanan matapos makita ang pagkasunog ng kanilang kampo, na siyang naging daan sa tagumpay ni General Bandal. Gayunman, dahil nasa kapangyarihan pa rin ang pinuno, idinideklara ng prinsipe na aatakihin nila ang hukbo ni Kirim, ang nakatatandang kapatid ni Kaichin. Bago pa man makapagsanib puwersa ang pinuno ng Scarlet Lightning. Matapos ang anunsyo, tinanong niya si Felicia Doomblade kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Felicia na nag-iimbestiga siya sa mga guho, nang marinig niya ang tungkol sa labanan.
Ngunit nadakip siya habang papunta upang tumulong. Dahil dito, nakaramdam ng hiya ang prinsipe. Dahil hindi niya agad ginustong iligtas ito noon. Pagkatapos, umalis siya matapos sabihing magpahinga na muna si Felicia. Habang naghahanda ang mga orc ng pagkain, sinuri ng ating binata ang kanyang mga kasanayan. At natuwa siya sa sariling progreso. Oo nga pala, ang palayaw niya ay Jew, kaya huwag niyong isipin ng masama kapag tinatawag ko siyang ganoon. Habang nakaupo siya, pumasok ang ika-6 na prinsesa at hinawakan siya sa damit. Hinayla siya palapit at nagulat siya, nang utusan siyang haborin ang kanyang mga damit. Natigilan si Sutra at napatitig sa mga mata nito sa gulat. Habang patuloy itong nag-uutos na haborin niya ang kanyang suot. Ngunit nang tanungin niya kung bakit, lumabas na gusto lang pala nitong gamutin ang kanyang mga sugat. Noong unay paunang lunas lang ang naibigay. Ngunit ngayon ay nais nitong pagalingin pati ang mga pinsalang nasa loob. Habang ginagamot siya, nabanggit ni Ju ang isang pabor na tanging siya lang ang makagagawa kalaunan. Pagkatapos gamitin ng prinsesa ang mahika ng pagpapagaling, umalis ito, at labis na natuwa si Ju. Dahil natutunan niya ang 3 uri ng healing spell, ayon sa kanyang kahilingan. Bukod pa rito, ngayong araw din ang araw. Nasisimulan niyang pag-aralan ang sanga ng Beast Fist art ng mga lobo-tao. Isang sining pandigma na kumakatawan sa mga lycanthrope sa kanilang lahi. Ang Beast Fist art ng mga werewolf. Ang nagsisilbing pundasyon ng lahat. Kaya napagpasyahan ni Caitlin Moonlight na siya ang magturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Caitlin na ang Beast Fist art ay gumagamit ng parehong panloob at panlabas na aura. At ngayon ay pag-aaralan niya ang mga batayang paraan ng paggamit ng panloob na aura ayon sa tagubilin. Pumikit ang bayani. Ramdam ang daloy ng panloob na aura, na halos kapantay ng kapangyarihan ng kaluluwa. Nakamit niya ang Juice Physique Level 1. Isang kakayahang nagpapataas ng bisa sa pagsasanay. Lalo na sa mga kasanayang nangangailangan ng pisikal na paghasa. Kasabay nito, nakakuha rin siya ng ilang bagong kakayahan. At lumabas ang isang mensahe na nagsasabing, ang pagtaas ng antas ng isang kasanayan ay nagbubukas ng mga natatanging katangian nito. Dahil dito, natuwa siya bilang pangunahing tauhan na pinagkalooban ng ganitong mga biyaya. Kaya nagbalik siya agad sa kanyang pagsasanay. Makalipas ang ilang oras, natutunan niya ang mga pangunahing galaw ng sining ng Beast Fist. Kaya iminungkahi ng ika-8 prinsesa na simulan na niya ang susunod na teknik. Ngunit biglang tumakbo ang isang lobo papunta kay Caitlin Moonlight. Dala ang masamang balita na nawala ang unit ni Kiram. Dahil dito, ipinatawag ng ika-7 prinsipe ang isang pagpupulong para sa 4 na magkakapatid. Ipinahayag niya na tila nalaman na ni Kiram ang kanilang plano. Subalit ayon sa impormasyon ni General Bandal, itinuro ng prinsipe ang isang lokasyon sa mapa, kung saan inaasahang magtatagpo sina Yakuzan at Kiram. Dahil dito, napagpasyahan nilang makipagsanib sa hukbo ng general, at maglunsad ng isang malawakang labanan laban sa tribo ng Scarlet Lightning. Pagdating ng magkakapatid sa pangunahing kampo, ng hukbong nagsasagawa ng pagsupil sa Scarlet Lightning, hindi napigilan ni Prinsipe Sutra, na mapansin kung gaano kakilala sa kanya ang mukha ng general, sapagkat ito ang pinakapaborito niya noon sa Night Saga. Habang nagpapahinga bago ang digmaan, napanaginipan ng bayani ang 2 babae, isa na may magkaibang kulay ng mga mata, at isa na nakasuot ng baluti. Nang banggitin sa panaginip ang tungkol sa pananakop at digmaan, nagising siya na litong-lito. Eksaktong noon, dumating ang pinuno ng mga orc, upang gisingin siya para sa paglalakbay. Nang sila ay magsimulang magmarcha patungo sa labanan, naatasan siya sa kaliwang pakpak. Ang general naman ang nasa gitna, habang sina Chris Moonlight at ang ika-8 prinsesa ang namuno sa kanang bahagi. Samantala, ang mga Dark Elf, na kilala sa kanilang bilis, ay itinalaga bilang isang malayang unit, na may tungkuling magbantay sa likuran. Gayunman, bago pa man makabawi ang bayani, natagpuan na niya ang sarili sa gitna ng digmaan, napalibutan ng libu-libong orc. Matapos maayos ang pormasayo ng hukbo, sumugod sila sa tribo ng Scarlet Lightning, sa utos ng general, ngunit handa na pala ang tribo sa kanilang pag-atake. Kaya nang makalapit ang hukbo sa kampo ng kalaban, isang malakas na pagsabog ang nagpahagi sa kanila. Pag-alis ng alikabok at usok, napamulagat ang general nang makita ang isang higanting swamp mammoth
Kasunod noon, ilang sunod-sunod na pagsabog pa ang nangyari, na nagpahagis sa mga orc na nakatayo sa paligid. Habang patuloy na lumilitaw ang mga swamp mammoth. Hindi lang iyon, marami ring lizardman ang nagsilabasan mula sa ilalim ng lupa. Patunay na alam na ng Kalabang tribo ang buong plano nila mula pa sa simula. Dahil sa sitwasyon, iminungkahi ng ikawalong prinsesa, na umatras muna sila at maghintay ng tamang pagkakataon. Nang banggitin ni Chris Moonlight, ang posibilidad ng ganap na pagkawasak kung hindi sila atras. Ipinaliwanag ng prinsesa, na lalo lang lalala ang bilang ng mga nasusugatan at namamatay. Kung mananatili sila roon, sa huli, inutusan ng general ang mga mago, na bumuo ng depensibong linya sa likuran, upang pigilan ang paglapit ng mga kalaban, habang ang iba ay pinapila upang maghanda sa pag-atras. Sa gitna ng labanan, patuloy na umatake ang mga lizardman sa mga orc. Hanggang sa muntikan ng tamaan ang bayani ng isa sa kanila. Ngunit mabilis na sumaklolo ang pinuno ng mga orc. Tinamba ang lizardman, at sinabihan ang bayani na magpakatatag. Patuloy na itinulak ng depensibong linya ang mga kalaban paatras, hanggang sa tuluyan na rin silang nakatakas mula sa labanan. Pagbalik nila sa pangunahing kampo, umamin ang ikapitong prinsipe sa kanyang pagkukulang. Dahil dito, iminungkahi ng general na dapat silang mamili kung tuluyang uurong ba sila o hihingi ng mga dagdag na puwersa mula sa kastilyo ng Demon King. Habang nag-iisip pa ang prinsipe kung ano ang gagawin, biglang sumingit si Felicia Doomblade at ipinahayag ang sarili niyang plano. Ipinaliwanag niya na pumunta siya roon upang siyasatin ang isang sinaunang guho na matatagpuan sa dulo ng kabundukan ng Gishka. Sa loob ng 15 taon, may isang guhong tinatawag na Enkidu ang lungga ng Earth Dragon na sinasabing naninirahan doon. Si Enkidu, ang dragon na isinilang mula sa magma, ay nagtalaga ng napakaraming tagapagbantay ng kayamanan upang protektahan ang kanyang lungga at mga yaman. Kabilang sa mga tagapagbantay na iyon, ang mga duwende na minsang nanirahan sa kabundukan ng Gishka. Binigyan sila ni Kido ng mga sandatang gagamitin upang ipagtanggol ang lungga. Isa sa mga ito ay ang Anvil that gives birth to thunder. Isang sagradong relikya na nagbibigay kakayahan na lumikha ng mahikang kayang gamitin ng buong hukbo at makontrol ang mga kaimira na nilikhang maging mga tagapagbantay ng kayamanan. Dahil dito, ipinaliwanag ni Felicia na upang magtagumpay laban sa Scarlet Lightning Tribe, kailangan nilang matagpuan ang relikyang iyon. Nang ideklara ni Felicia Doomblade na ang anvil ang tanging paraan upang sila ay manalo, tinanong siya ng general kung alam ba niya ang tiyak na kinaroroonan nito. Dahil hindi niya ito alam, tinawag ng ikapitong prinsipe na kalokohan. Ang isugal ang buhay ng lahat para lang sa paghahanap ng kayamanan. Ngunit biglang nagsalita si Prinsipe Sutra. Kumpirmadong totoo ang pagkakaroon ng anvil, dahil nakaharap na niya ito noon. Habang nilalaro niya ang laro bilang hero lock, ikinwento niya kung paano niya natuklasan ang alamat na iyon. Habang pinag-aaralan niya ang mga rune ng mga duwende. Ngunit higit sa lahat, ipinahayag niya na buong puso niyang pinagkakatiwalaan si Felicia Doomblade, na natiling matigas si Chris Moonlight sa pagtutol sa plano. Kaya binanggit ng bayani na may isa pang tribo, na may katulad na alamat tungkol sa ganoong relikya, dahil mataas ang posibilidad, na malapit lang ang pasukan ng mga guho. Idinagdag niya na siya na mismo ang susuri sa lugar na iyon. At mananagot kung sakaling mabaigo ang kanilang paghahanap. Kaya hiningi niya ang pahintulot na magbigay ng todo sa kanyang pagsisikap. Gamit ang mga Phantom Steed horses ni Felicia Doomblade, naglakbay ang magkakapatid kasama ang pinuno ng mga orc, upang hanapin ang pasukan ng guho. Tinatayang aabutin lamang ng halos 1 oras ang paglalakbay, ayon sa kalkulasyon ng ating binata gamit ang kanyang minimap. Ngunit habang naglalakbay sila, iniisip niya kung paano niya maipapakita ang daan, nang hindi nagdududa ang iba, dahil wala nang ibang maisip na dahilan. Nagsinungaling siya at sinabi, na may partikular na pagkakapareho ang mga tunnel map, at kung pagsasamahin niya, ang anyo ng lupain sa lugar na iyon, at ang mga katangian ng mga lagusan, maaari niyang matukoy ang tinatayang lokasyon ng anvil. Bagaman naguluhan ang lahat sa kanyang paliwanag, agad namang sumang-ayon si Felicia Doomblade. Sinabing naiintindihan niya ito, at hiniling sa bayani na pangunahan sila, kahit nahalata rin sa kanya,
na may kakaiba sa kanyang loika. Sa paglakad nila kasunod ng bayani, narating nila ang isang saradong pasukan. Dahil kita sa mga mukha ng iba ang pagkalito, hiniling niya sa ikawalong prinsesa, na sirain iyon gamit ang isang malakas na hampas. Ngunit bago pa man makakilos ang prinsesa, ipinahayag ni Felicia Doomblade, ang kanyang pagdududa kung tama ba talaga ang lokasyon ng anvil. Ipinilit ng bayani na ayon sa kanyang kalkulasyon, hindi nila makakaharap ang mga dungeon guardian. Kung dito sila dadaan, ipinaalala naman sa kanya na si Caitlin Moonlight ay walang kakayahang basagin ang harang, kaya ang ika-6 na prinsesa ang siyang sum-iron nito gamit ang kanyang kaalaman sa destruction magic at kakayahan sa explosiveness. Bilang isang bihasang tagapagsiyasat ng mga guho, pagbagsak ng mga bato at pagbukas ng pasukan, namataan nila ang isang kalahating dome na nakatayo sa gitna ng ilang mga haligi. Umaasang nandoon sa loob ang anvil, lumapit sila at sinimulang pag-aralan kung paano ito bubuksan. Habang tinitingnan ni Felicia Doomblade ang paligid, napansin niya ang 9 na estatwa sa paligid nila, ngunit 3 lamang sa mga ito ang may hawak na sandata. Dahil halatang gawa ng mga duwende ang mga armas, napagtanto nilang kailangan nilang lagyan din ng mga sandata ang natitirang mga estatwa upang mabuksan ang misteryosong dome. Bago pa man sila mag-alala kung saan kukuha ng mga sandata, ibinunyag ng bayani na may dala siyang 6 na espada ng mga duwende na nakuha niya noong Last Tunnel Expedition. Agad nilang ibinigay sa bawat estatwa ang tig-iisang espada. At sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang kumislap mula sa half-dome. Unti-unti itong bumukas, at nang tuluyan ng magbukas, nagliwanag ang kanilang mga mata sa tuwa. Nang makita nila ang anvil that gives birth to thunder, namangha silang lahat sa tanawin. Ngunit bago pa sila makaramdam ng pag-aaksaya ng oras, agad na inisip ng ika-6 na prinsesa kung paano ito gagamitin. Inutusan niya ang bayani at ang pinuno ng mga orc na manatili sa kanilang mga pwesto, habang iniaayos naman niya ang iba sa mga posisyon ng alas 3, alas 6, at alas 9 sa paligid ng bilog. Ipinaliwanag niya na maglalagay sila ng mana sa disk. Magsisimula sa kanya, at iikot ito ng clockwise, na unti-unting lalakas sa bawat tagapasa. Nang makapwesto silang lahat, sabay-sabay nilang ibinuhos ang kanilang mana sa anvil, hanggang sa isang napakalakas na liwanag ang bumulusok paitaas sa kalangitan. Dahil sa biglaang liwanag, napapikit ang ating binata, ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, bigla niyang napansing nasa gitna siya ng isang dambuhalang pulutong, napalibutan ng hindi mabilang na mga tao, at mga nilalang nakahindik-hindik ang anyo. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, isang malakas at magaspang na tinig ang umalingaw, kasabay ng paglitaw ng isang nakakatakot na dragon na lumilipad sa kalangitan. Ang tinig ay nag-utos sa kanila na protektahan ang sagradong pugad ng dakilang Enkidu, at maging tagapagbantay sa pagitan ng mundo ng mga demonyo at tao. Bigla siyang napabalikwas at idinilat ng buo ang mga mata. Nasa sahig na pala siya nakahiga. Napagtanto niyang ang dragon na nakita niya ay ang itim na dragon, si Kido mismo. At laking gulat niya nang marinig na lahat ng kasama niya ay nakakita rin sa parehong pangitain. Bagaman wala ni isa sa kanila ang lubos na nakaunawa sa kahulugan nito. Idineklara ni Felicia Doomblade na ang anvil mismo ang magpapakita ng kasagutan. Ngunit nang hawakan niya ito, biglang sumiklab ang purpulang enerhiya na naglabas ng malalakas na alon ng kapangyarihan, na tumama diretso sa kanya. Nang subukan siyang tulungan ng bayani, nasapol din siya ng kakaibang enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang nagwika, na kailangan nilang sakupin ang mana ng Earth Dragon na si Enkidu. Dahil ang pagsubok ng dragon ay ibinibigay sa sinumang humahawak ng walang pahintulot. Makalipas ang ilang sandali, humupo rin ang enerhiya, kasabay ng unti-unting pagliit ng anvil, hanggang sa ito ay tuluyang naging isang martilyo. Sa parehong sandali, ang isang mata ng ating binata ay naging kulay itim. Habang nakaupo siya, hawak pa rin ang martilyong iyon. At napansin nilang nawala ang ika-6 na prinsesa. Samantala, sa kabilang panig, nadiskubre ng Scarlet Lightning Tribe ang pangunahing kampo ng bayani at ng kanyang hukbo. Kaagad namang nag-utos ang kanilang pinuno, si Yakuzan, na maghanda upang lipulin ang mga naiwan.
Ayon sa kanyang utos, sumugod ang Scarlet Lightning Tribe sa kampo, kasama ang kanilang mga halimaw na hayop. At malalaking bowl ang apoy na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Agad na lumabas si Chris Moonlight. Balisa kung ano ang dapat gawin. Dahil nasa kabundukan pa ang iba. At malapit na silang tuluyang mavisak. Mula sa tuktok ng bundok. Pinagmamasdan ng pinuno ng Scarlet Lightning Tribe ang tagpo. Habang tumatawa sa pagkawasak ng kampo. Ngunit nang subukan niyang magbato ng mahika laban sa mga orc. Bigla niyang napansing hindi niya maigalaw ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga mammoth ay biglang kumislap sa purpulang kulay. At nagsimulang umatake sa sariling tribo. Na nag-iwan kay Yakuza na tulirong-tuliro. Hindi alam kung ano ang totoong nangyayari. Biglang may kumislap sa isip ng pinuno ng Scarlet Lightning Tribe. Paano kung natagpuan na ng mga anak ng Demon King ang anvil? Samantala, sa kabundukan, unti-unting tumayo ang bayani mula sa lupa, habang hawak ang Thunder Hammer, ang kapareha ng anvil. Nang makita ito ni Felicia Doomblade sa kanyang kamay, agad niyang sinabi na tila pinili siya ni Enkidu. Hiniling din niya sa bayani na gamitin ito, sapagkat ipinakita na ni Enkidu's mana kay Ju, kung paano gamitin ang Thunder Hammer. At kung paano ipatawang pagsunod ng mga nilalang matapos silang mapasailalim. Dahil dito, nagpa siya ang bayani, na simulan sa pamamagitan ng pagsupil sa mga swamp mammoth. Ibinagsak niya ang ulo ng martilyo sa half-dome. At sa mismong sandaling iyon, ang lahat ng swamp mammoth sa pangunahing kampo, ay biglang tumalikod at inwasak ang Scarlet Lightning Tribe. Ang biglaang pagbago ng sitwasyon, ay nagpatanto sa general, na nagtagumpay ang prinsipe at ang mga prinsesa sa kanilang misyon. Kaya kaagad niyang inutusan ang mga orc, na samantalahin ang pagkakataon, at lipulin ang kalabang tribo. Sumunod sa utos, inilunsad ng mga orc ang kanilang pag-atake, laban sa mga lizardman at mga ogre, habang ang pinuno ng kalaban ay tula lang nakamasid. Sa kaguluhang nagaganap, hinimok siya ng kanyang nasasakupan na umatras muna, at maghintay ng tamang sandali upang bumawi. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating ang ikapitong prinsipe. Tiningnan niya ang pinuno ng Scarlet Lightning Tribe, at binigyan ito ng pagkakataong sumuko. Inihampas ng pinuno ng Scarlet Lightning Tribe ang kanyang sandata upang patayin ang prinsipe. Ngunit mabilis na gumanti ang ikapitong prinsipe. Ginamit niya ang Beast God Fist Art, at sa isang hampas lamang, napatay niya ang pinuno. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga tauhan ng pinuno. Kaya nagtakbuhan silang lahat. Iniiwan si Chris Moonlight na mag-isa. Balisa at nag-aalala sa kalagayan ng bayani at ng mga prinsesa. Samantala, ang pinuno ng mga orc at ang kanyang pangkat, ay napatingin na lamang sa labanan. Habang pinapatay ng mga swamp mammoth, ang mga natitirang kalaban, ikinwento ng ika-6 na prinsesa sa kanila, ang tungkol sa kapangyarihan ng anvil. At magsisimula na sana siyang magpaliwanag pa. Ngunit bigla siyang nanghina at nawalan ng balanse. Agad siyang sinalo ng kanyang adjutant. At pinayuhang magpahinga muna, habang napagpapasyahan ng grupo na bumalik. Napansin nilang nawawala ang bayani. Pagkatapos ng labanan, malaki ang itinataas ng antas ng bayani. Dahil sa pagkontrol niya sa relic ni Enkidu, isang pop-up ang lumabas. Ipinapahayag na tumaas din ang kanyang level of conquest. Na labis niyang ikinatuwa dahil pati ang kanyang mga pangunahing kasanayan ay mas lalo pang lumakas. Habang abala siyang sinusuri ang iba pa niyang mga kakayahan, dumating ang ika-8 prinsesa, at malakas na pinalo ang kanyang ulo. Galit na galit dahil iniwan niya ang Mountain Hall. Nang hindi nagsasabi, matapos siyang pag-alitan, sinabi ng prinsesa na doon na sila magkakampang sa gabing iyon. Dahil nawala ng malay si Felicia Doomblade. Pagbalik ni Sutra at ng Orc Head sa Mountain Hall, ipinaliwanag ni Caitlin Moonlight ang lahat ng mga nangyari sa bayani, habang ang ika-6 na prinsesa naman ay ginagamot ng iba pang mga kasamahan. Dahil hindi nila kayang tawagin ang Phantom Steed nang wala si Felicia. Napagpasyahan nilang magkampo muna roon at alagaan siya hanggang sa gumaling. Habang nagpapahinga ang lahat, napaisip si Sutra kung tuluyan na bang nabalik ang kanyang lakas. Dahil sa pagtaas ng antas, sapagkat hindi niya nararamdaman ang kahit anong pagod, bigla niyang napagtanto na nasa loob pala sila ng isang sinaunang guho. At posibleng may mga nakatagong sandata o kayamanan sa loob ng dungeon.
Kahit alam niyang puno yun ng mga patibong at tagapangalaga. Buo ang kanyang loob, dahil hawak niya ang ganap na kapangyarihan ng anvil. Kaya ramdam niyang siya na ang tagapamahala ng lugar na iyon. Dahil dito, isinama niya ang orc head at nagtungo sila sa kailaliman ng guho. Upang maghanap ng mga sandata at kayamanan. Pagbukas nila ng isang pinto, natagpuan nila ang isang napakalakas na halimaw. Isang art golem na may anyo ng griffin. Nakahandusay sa sahig na tila natutulog. Dahil dito, dahan-dahan silang lumabas ng silid ng walang ingay. Hanggang sa makarating sila sa isang kwarto na punong-puno ng sandata at kayamanan. Kumuha ng isang armor ang orc head at ipinakita ito sa bayani. Ramdam agad ni Sutra ang banayad na agos ng mana mula rito. Nahudyat na ito ay isang magic armor. Kaya sinabi niya sa orc head na angkinan na ito para sa sarili. Habang tinitingnan naman niya ang natitirang mga kayamanan, pinili niya ang mga kapaki-pakinabang na kagamitan, at isinilid sa kanyang inventaryo, kasabay ng pag-utos sa orc head. Nakuhanin din ang lahat ng magagamit na bagay sa loob ng silid. Biglang napatingin ang bayani sa isang nakasaradong ball. At nang buksan niya ito, lumitaw ang isang nakatagong lagusan sa pader. Dahil sa pananabik na makatagpo ng isang bihira at mahalagang bagay, pumasok siya mag-isa at narating ang isang malawak na silid. Habang tumitingin-tingin sa paligid, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanya mula sa lilang apoy. Na nasa gitna ng silid, sa pamamagitan ng enerhiya nitong nagmumula sa mana. Agad niyang nakilala kung sino iyon. Bagaman iyon ang unang beses nilang magkaharap. Alam niyang ang tinig na iyon ay kay Enkidu. At ang bagay na palutang-lutang sa lilang enerhiya, ay ang gauntlet ni Enkidu, ang Earthshaker. Nagliwanag ang mga mata ni Ju sa nakita niyang gauntlet ni Enkidu. At lumapit siya upang kunin ito. Ngunit napagtanto niyang kulang pa siya sa ilang bagay, na kinakailangan upang mahigpitan ang gauntlet. Sa kabila nito, kinilala siya bilang bagong pinuno nito, at ipinagkaloob sa kanya ang pahintulot. Isang malakas na enerhiya ang naramdaman niya, nang hilahin ng gauntlet ang kanyang kamay, at sumakto ito sa sukat niya, na agad nagpalakas sa kanyang lakas, mahika, at tibay. Habang tuwang-tuwa siya sa bagong sandatang nakuha, dumating ang orc head, kaya mabilis niyang itinago ang gauntlet sa kanyang inventaryo. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya roon, ibinunyag ng orc head na nakita niya ang lahat, na agad nagpaisip sa bayani, kung baka matuklasan ang tungkol sa kanyang inventaryo. Ngunit ipinaliwanag ng orc head, na naiintindihan niyang dapat manatiling lihim ang gauntlet, kaya nangako siyang pananatilihin itong sikreto. Pagkatapos nito, hinimok niya ang bayani, na umalis na sa lugar at bumalik na kasama niya. Medyo nakakatindig balahibo ang paligid, kaya't nagpatuloy na lang sila hanggang sa makakita ang bayani ng isang bagay na magagamit ng ika-6 na prinsesa. Agad nilang pinulot habang naglalakad pabalik. Pagdating nila sa grupo, tinulungan niya si Felicia Doomblade na uminom ng mahiwagang potion para sa paggaling. At sa wakas ay nagising din ito mula sa pagkawalang malay. Nang tanungin ni Felicia kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ng ika-8 prinsesa na dinala ng bayani ang potion mula sa loob ng mga guho, para tulungan siyang makabawi. Matapos iyon, ipinagyabang ni Ju ang kanyang estado bilang pinuno ng mga guho, at pinayuhan si Felicia na magpahinga muna, para tuluyang manumbalik ang kanyang mahikang lakas. Makalipas ang ilang oras, lumipad ang grupo pabalik sa main base, kung saan sinalubong sila ng general, at binati sa kanilang tagumpay. Ilang sandali pa, dumating din ang ika-7 prinsipe, mula sa kampo at sa wakas ay kinilala at pinuri ang galing ng ika-6 na prinsesa. Pagkatapos ay iniutos niya na magpahinga muna ang lahat, bago tapusin ang natitirang gawain. Dahil mayroon pang ilang natitirang miyembro ng Scarlet Lightning Tribe, na lulupijan sa loob ng 2 linggo. Nang tinawag ni Ju iyon na 2 linggong bakasyon, agad tumutol si Caitlyn Moonlight, at bamulong ng kung ano sa tainga niya, bago sabihin sa iba na may dapat silang gawin 2. Mula roon, dinala ni Caitlyn ang bayani, upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa Beast Fist Art, na halos lumaspag sa kanya sa sobrang hirap. Sa unang 5 araw, para bang ginugulpi lang siya ni Caitlyn araw-araw, bilang bahagi ng kanyang matinding pagsasanay. Pagkalipas ng 1 linggo, nagsimula ng maunawaan ng bayani ang mga galaw ni Caitlyn Moonlight.
Pagsapit ng ika-11 araw, malaki na ang ipinagbago niya sa laban. At sa puntong iyon, ang kanyang Beast Fist at aura ay umabot na sa antas na 5. Sinabi ni Caitlyn na maaari na siyang magsimulang matuto ng tunay na Beast Fist technique. Na labis niyang ikinatuwa, ibinunyag din ng prinsesa, natuturuan siya ng bagong paraan ng paggamit ng aura, na kailangang gawin ng may buong pokus at konsentrasyon. Pagkasabi nito, magkahawak nilang pinagdugtong ang kanilang mga daliri. At gamit ang mana ni Caitlyn, lumitaw ang isang aura field na malinaw na naramdaman ng bayani. Parang kapareho ito ng Beast Fist energy, ngunit mas banayad at mas malalim. Habang ginagabayan siya ng aura ng prinsesa, ipinaliwanag ni Caitlyn na ang aura ay kapangyarihan ng buhay. At kapag umabot ito sa sukdulan, nagiging isa ito sa puwersa ng kaluluwa. Sa ganitong antas, nakakamit nito ang lakas ng lubos na paghahari. Ang puwersang kayang magpasuko at magpaamo, kahit sa pinakamarahas na nilalang. Makalipas ang ilang sandali, umabot sa napakataas na antas ang aura ng bayani, na siyang nagpalakas palalo, sa kanyang Beast Fist at aura control. Sa wakas, nakuha niya ang Beast Lord Fist, isang teknik na tanging iilan lamang ang nakakamit. Matapos iyon, pinagsama niya ang lakas ng Beast Fist at ng Earthshaker Gauntlet. At dahil dito, muling tumaas ang kanyang antas, na para bang unti-unti na niyang inaabot ang kapangyarihang taglay ng mga alamat. Habang ginagawa nila ito, ang general ay palihim na nakatayo sa likod ng isang puno. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat ng kanilang ginagawa. Kinabukasan, kinausap ni Ju ang ika-8 prinsesa, tungkol sa tensyon sa pagitan nina Chris Moonlight at Felicia Doomblade. Dahil kailangan niyang mapanatili ang kooperasyon ng dalawa, ipinaliwanag ng prinsesa na wala namang tuwirang alitan sa pagitan ng mga ito. Ngunit tila may personal na isyu ang ika-7 prinsipe, laban sa kapatid ni Felicia, ang ika-5 prinsipe. Ayon pa sa kanya, hindi dapat binabanggit ng malakas ang pangalan ng prinsipe, sapagkat noon, nang si Ju ay naglalaro pa bilang Zephyr. Ang prinsipe raw na iyon ay isang napakahirap na kalaban. Nang susubukan pa sana niyang magtanong, dumating si Chris Moonlight at agad na iniutos sa kanila na mag-empake. Dahil aalis sila mamayang hapon upang iulat ang natapos nilang misyon. Habang naghahanda silang umalis, nilapitan sila ng general at pinuri ang kanilang ginawa. Sabay sabing umaasa siyang muling makikita ang bayani balang araw. Mula roon, sabay-sabay na umalis ang mga magkakapatid patungo sa Demon Castle. Sa kanilang paglalakbay, sinimulan nilang gamitin ang teleportation circle upang makagawa ng mahahabang pagtalon sa espasyo, at mas mapabilis ang kanilang pag-uwi sa kaharian ng mga demonyo. Mula roon, ginamit nila ang mahika upang makabalik ng direkta sa Demon Castle. Gayunpaman, kailangan muna nilang maglakad papunta sa pinakamalapit na teleportation circle. Isang paglalakbay na aabutin ng 3 araw. Hindi rin nila maaaring tumigil sa mga inn o pahingahan. Kaya't wala silang pagpipilian kundi magtuloy-tuloy at magkampo sa ilalim ng bukas na langit. Habang nakaupo si Sutra sa isang bato, isinusulat niya sa buhangin gamit ang isang sanga ang mga pangalan ng unang 3 anak ng Demon King. Medyo kinakabahan siya sa kanilang pagbalik kinabukasan, dahil ang kastilyo ng Demon King ay nahahati sa 3 pangunahing paksayon. Sa kasalukuyan, ang unang paksayon ay pag-aari ng ika-2 prinsipe, Zephyr Ragnaros, ang pinakamalaking kaaway ng Demon King mismo. Ang ika-2 paksayon ay pinamumunuan ng unang prinsipe, Michael Ragnaros, at ang ika-3 naman ay hawak ng ika-4 na prinsesa, Anastasia Necron. Sa pagpili ng susunod na tagapagmana ng trono, ang batayan ay hindi ang pagkakasunod ng kapanganakan, kundi ang taglay na kakayahan at lakas. Sa 3, sina Michael at Zephyr ay halos magkapantay ang galing. Dahil pareho silang buong dugo ng Draconian clan sa panig ng kanilang ina, na siyang dahilan ng kanilang kahangahangang lakas. Subalit kung isa ang kailangang piliin, ang panganay na si Michael ang pinakamahinahon at pinakamaayos ang ugali. Gayunman, alam ng bayani na wala ring saysay ang pagpiling iyon. Dahil magbabago ang lahat pagkatapos ng isang tiyak na araw. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang bayani na maghanda para sa lahat ng posibilidad. Upang maisakatuparan ito, kailangan muna niyang magpalakas at paangatin ang kanyang antas, hanggang sa lubos niyang makontrol ang kapangyarihan ng earthquake.
at magamit ng husto ang kanyang bagong lakas bilang tagapagmana ng King's Knights. Kalaunan, ina-activate niya ang King's Knight skill, at agad na nabuo ang isang Knight Order. Nang tingnan niya ang mga detalye ng kakayahan, labis siyang nagulat dahil hindi pala ito isang karaniwang summoning skill, tulad ng una niyang inakala. Napansin niyang mayroon itong mga buff, pagsasanay para sa mga knight, at kakayahang tumawag ng mga tauhan. Kaya't inisip niyang isa itong napakalakas at halatang, broken, na skill. Habang iniisip niya kung gaano ito magiging makapangyarihan. Kapag na-level up pa, dumating si Karak, na sa wakas ay natuntun kung saan nagtatago si Sutra. Galit na galit itong sumigaw, dahil gising pa rin ang bayani kahit maagang gigising kinabukasan. Ngunit hindi pinansin ni Sutra ang mga salita ng Orc Head. Bagkus ay nagniningning ang kanyang mga mata, at tinanong niya ito kung nais nitong subukan ang isang eksperimento. Matapos pag-isipan sandali, pumayag si Karak na sumali sa eksperimento. Gaya ng sinabi ng bayani, lumuhod si Karak sa isang tuhod, at itinapat ni Sutra ang kanyang espada sa balikat nito. Sabay bigkas, na itinalaga niya si Karak bilang kanyang kabalyero. Pagkasabi nito, naramdaman ni Karak ang isang kakaibang enerhiya, at napansin niyang tumaas ang kanyang katapatan sa bayani. Gaya ng sinabi ni Sutra. Sa katunayan, tumaas ang antas ni Karak hanggang level 24. Nalabis na ikinatuwa ng bayani sa kanyang nagawa. Nang tanungin ni Karak ang tungkol sa lakas na dumadaloy ngayon sa kanyang katawan, napangiti lamang si Sutra, dahil alam niyang ito ang simula ng pagbuo ng kanyang sariling hukbo. Hindi sumagot si Sutra at sa halip ay tinanong si Karak kung nais ba nitong maging pinakamalakas na orc sa buong mundo. Tahimik lang na nakatayo ang Orc Head, habang pabulong na nagsasalita ang bayani tungkol sa kanyang plano, na gawing si Karak ang pinakamatatag na Orc Emperor sa Night Saga. Isang nilalang na kayang tumapat sa lahi ng mga dragon. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang grupo sa pinakamalapit na teleportation circle, at sabay-sabay silang pumasok sa loob nito, upang makarating sa Demon Castle. Biglang nagliliwanag ng matindi ang bilog. Naglalabas ng malakas na enerhiya mula sa itaas ng teleportation center. Ilang sandali pa, itinapon silang lahat sa loob mismo ng Demon Castle. Agad na lumapit si Caitlyn. Nababahala kung ayos lang si Sutra. At tumango naman siya bilang tugon. Sa oras ding iyon, isang grupo ng mga babae ang tumawag sa pangalan ni Felicia. Labis ang tuwa at ginhawa sa muli nilang pagkikita. Dahil matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik ng prinsesa. Habang lumalapit si Felicia sa kanila, pinupuri nila ang kanyang kagandahan at karisma. At malambing at magalang silang nakikipag-usap sa kanya. Nang makita iyon ng bayani, namangha siya, at inihalin tulad ang eksenang iyon sa isang idol fan club, na nagsasaya sa harap ng kanilang iniidolo. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Karak, kung ang mga babaeng iyon ay mga tagapaglingkod ni Felicia, at mga tauhan niya sa parehong oras. Samantala, lumapit din sina Chris at Caitlyn, sa kani-kanilang mga grupo ng tao at mga werewolf, na agad yumuko bilang tanda ng paggalang sa kanila. Habang pinagmamasdan ito ng bayani, naramdaman niyang tila siya lang ang walang kasama. Dalawang babaeng elf naman ang nagbubulungan tungkol sa kanya, na agad niyang napansin, nang makita ni Sutra na nag-uusap sila sa kanyang likuran. Agad niyang naisip na marahil ay dahil sa kanyang katayuan, bilang isang bagong dating sa Demon King's Castle. Dahil dito, nagpasya siyang huwag na lang mag-isip ng masama, at sa halip ay tinapik si Karak sa balikat. Sabay sabi, na handa na ba ito na unti-unting baguhin ang lahat mula ngayon?